Wellman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 981 hanggang 970. Mayabang na tawa ni Zapata. Siya ay walang pakundangan at determinadong manalo. Nagliwanag din ang mga mata ng iba pang miyembro ng pamilya Cuevas. Tama si Za. Si Jeric at ang kanyang 5 kasintahan ay nasa Cuevas Manor sa ngayon. Kailangan ba ng pamilya Cuevas ng ibang tao para iligtas si Wilbur? Mabibihag lang niya si Jeric at ang 5 babae sa tabi niya. Sabi nga sa kasabihan, para mahuli ang magnanakaw, kailangan munang hulihin ang pinuno. Kung madakip niya si Jeric, ipapalaya niya si Wilbur ng masunurin. Si Jeric ay nanatiling kalmado gaya ng ibabaw ng isang lawa matapos marinig si Zapata at ang kanyang mapagmataas na pagtawa. Parang inaasahan niyang gagawin ito ni Zapata. Sir, sigurado po ba kayo? Ayaw mo siyang ipagpalit. Seryosong tumingin si Jeric kay Zapata. Tila na kapag ginawa na ni Zapata ang desisyong ito ay magiging napakasama, at huli na para sa kanya na pagsisihan ito nang makita ni Jeric na sinusubukan siyang hikayatin ng seryoso, naisip na lamang ni Zapata na sadyang nagmimistulan ng mga bagay si Jeric. Jeric, hindi mo ba ako narinig ng malinaw ngayon? Tapos sasabihin ko ulit. Basta't mahuli kita at ang babaeng nasa tabi mo, natural na papakawalan mo ang anak ko ng masunurin. Nakangiting sabi ni Zapata habang nakatingin kay Jeric. Hindi mo akalain na mapupunta ka sa isang bitag ngayon, hindi ba? Si Jeric ay tumingin kay Zapata na may panghihinayang na ekspresyon at sinabi, sayang. Hindi ko inaasahan na ang aking mabait na payo ay ituturing na mali siya. Sinubukan ko ang aking makakaya. Sir, kailangan kong sabihin sa iyo na kung gusto mong saktan ako at ang aking mga kasintahan, magkakaroon ka ng hindi pa nagagawang kahihinatnan. Mawawala ang iyong napakalaking kayamanan, ang iyong pamilya ay mawawala mula ngayon, at ang pangalan ng Gold Family ay mawawala rin sa iyo. Si Zapata at ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya, pati na rin ang 2 nakatatandang kulay abong damit at martialist sa sala, ay natulala lahat kay Jeric. Pagkatapos, sa wakas ay humagalpak sa tawa sina Zapata, Cory, at ang iba pang miyembro ng pamilya Cuevas. Hahaha. Habang humahagalpak sa tawa ang mga miyembro ng pamilya Cuevas, ganoon din ang ginawa ng mga singers in gray at ng iba pang martialists. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay nilibang ni Jeric, na para sa kanila, ay parang tanga. Kung ang pamilya Cuevas ay maglakas loob na saktan si Jeric at ang kanyang kasintahan, sila ay magdurusa ng hindi pa nagagawang kahihinatnan, mawawala ng kanilang kayamanan, at maglalaho ng tuluyan. Sa kanyang palagay, kahit sa kanyang katayuan at lakas, hindi maglalakas loob si Zapata na magyabang sa harap ng isa pang miyembro ng Gold Families. Gayunpaman, kahit na maglakas loob si Jeric na magyabang, hindi matatakot si Zapata sa ilang mga salita mula sa kanya. Jeric, kahit na ang mga kilalang siglo lumang pamilya sa Eldoria ay hindi nang ahas na magyabang sa harap ko tulad ng ginagawa mo. Ngayon, ikaw, Jeric, ipinakita sa akin kung ano ang tunay na kayabangan at kamangmangan. Ngumisi si Zapata. Pagkatapos, tumingin siya sa mga nakatatanda na kulay abong damit sa bulwagan at sinabing, Xavier at William, tanggalin mo ang ignorante at mayabang na batang ito. Kung hindi, iisipin niya talaga na ang pamilya Cuevas ay maaaring mabuli. Agad namang sumang-ayon ang mga nakatatandang nakaabo na damit, at kumikislap ang kanyang mga mata na parang kidlat. Kabanata 982. Pagkatapos, bigla nilang inatake si Jeric, na nasa sala. Ang kanilang bilis ay kasing bilis ng kidlat, at ang kapangyarihang pinalabas nila ay napakalakas. Bang! Bang! 2 dumadagandong na tunog ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Kasunod nito, umalangaw-ngaw ang 2 malungkot na hiyawan. Pagkatapos, 2 figure ang lumipad palabas ng bulwagan at bumagsak ng husto sa lupa. Napatingin ang lahat at laking gulat nila nang makitang ang 2 figure sa lupa ay ang mga nakatatanda na katatapos lang umatake kay Jeric. Pagkatapos nilang bumagsak sa lupa, iniluwa nila ang isang subo ng dugo at kinulayan ng pula ang lupa. Hindi maitago ni Zapata,
Cory at ng iba pa ang kanilang pagkagulat. Pagkatapos ay lumingon sila kay Jerick, na nakaupo sa sofa, at nakita nila itong nakaupo pa rin ng tuwid na parang hindi gumagalaw. Sa lahat, wala sa kanila ang nakakita kung paano umatake si Jerick at kung paano niya pinalipad sina Xavier at William. Ang dahilan kung bakit sila nabigla ay alam nilang si Xavier at William ay parehong beginner martial gods. Nalaman na ni Zapata kay Sean na si Spencer at ang iba pa sa ilalim ni Jerick ay malamang na maging martial god martialists. Sa makatuwid, tinansya ni Zapata na si Jerick ay isang martial god martialists din. Ngunit kahit na martial god martialist si Jerick, dalawa sa kanila ang pamilya Cuevas, na siguradong kayang talunin si Jerick. Gayunpaman, hindi niya inasahan na si Xavier o si William, na mga martial god martialists, ay hindi makakapareha ni Jerick. Bukod dito, natalo sila ni Jerick sa isang galaw lamang. Ang gayong lakas ay tunay na nabigla kay Zapata at sa lahat sa pamilya Cuevas. Maging ang 12-dosenang mga martialists sa bulwagan ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. Alam nila na sina Xavier at William ang pinakamalakas na martialist sa pamilya Cuevas. Kung wala sa kanila ang kapareha ni Jerick, alam nilang nililigawan nila si kamatayan kapag nataman sila, kaya natarante sila at halos tumakas kaagad. Natarante rin ang iba pang miyembro ng pamilya Cuevas. Sa oras na ito, malamig na tumingin si Jerick kay Zapata at sinabing, "Ngayon, ikaw lang, ang master ng pamilya Cuevas, ang maaaring kumilos. Kailangan mong gamitin ang lahat ng iyong lakas upang labanan ako, kung hindi, ang iyong pamilya Cuevas ay mawawasak." Nang marinig ang sinabi ni Jerick, galit na galit si Zapata. "Masyado ka nang lumayo." Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang ginintoang daloy ng hangin ay lumabas mula sa Zapata. Ang ginintoang daloy ng hangin ay ginawa ang kanyang mukha, braso, palad, kalamnan, at balat na parang ginto at bakal, na nagniningning na may metal na kinang. Nagpakita si Zapata ng aura na kasing lakas ng isang Diyos na lumusot sa mundo. Ang nakakakilabot na aura ay nagparamdam sa lahat ng martialists ng pamilya Cuevas sa bulwagan. Kabanata 983. Natigilan silang lahat sa makapangyarihang aura ng kanilang amo. Bagamat alam nila na ang kanilang Panginoon, si Zapata, ay may kahangahangang lakas sa martial arts, hindi pa nila siya nakitang nagpakita ng kanyang tunay na lakas. Noong nakaraan, ang mga martialists ng pamilya Cuevas ang humahawak ng anumang karahasan. Kahit na may nakilala silang makapangyarihang martialists, kikilos sina Xavier at William. Sa makatuwid, hindi na kailangan ni Zapata na harapin ang maraming bagay sa kanyang sarili. Gayunpaman, ngayon, nagpasya siyang labanan si Jerick ng personal. Siyempre, naramdaman ni Zapata na hinding-hindi siya matatalo kay Jerick. At least, kaya niyang protektahan ang sarili niya gamit ang sarili niyang lakas. Pinagmasdan ni Jerick ang paglabas ng katawan ni Zapata na may ginintoang liwanag tulad ng pagsikat ng araw at nakakatakot na kapangyarihan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago. Si Zapata ay isang intermediate martial god martialist. Bagamat mas mataas ito ng isang antas kaysa kina Xavier at William, nakatatapos lang talunin, para kay Jerick, isa pa rin siyang mahina. Hanggat gumawa siya ng isang hakbang, si Zapata ay magiging sandbag para sa kanya upang masanay ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Matalim na tumingin si Zapata kay Jerick at sinabing, "Jerick, kunin mo ito." Nang matapos siyang magsalita ay umatake na siya. Nang siya ay umatake, nagpasabog siya ng nakakatakot na puwersa at direktang nagdulot ng ginintoang bagyo sa sala. Ang ginintoang bagyo na nagdulot ng kalituhan sa sala ay nagbuga ng mapangwasak na aura habang ito ay humahampas patungo kay Jerick. Rumble. Sa isang matunog na boom. Nagpadala si Zapata ng hampas ng palad na nagpasigla sa hangin, na nagdulot pa ng sonic boom. Nakakakilabot. Ang anino ng kanyang palad, na puno ng napakaraming puwersa, ay itinulak patungo sa dibdib ni Jerick. Isang malakas na puwersa ang bumagsak kay Jerick na parang pressure na kasing lakas ng tidal wave. Gayunpaman, sa harap ng nakakatakot na presyon mula kay Zapata,
Gayunpaman, walang ekspresyon ang mukha ni Jeric. Sobrang lamig kaya walang makapaniwala. Para bang wala siyang kamalay-malay sa paparating na kahindik-hindik na welga ni Zapata. Nang tila marahas na sasalubong ng palad ni Zapata ang dibdib ni Jeric. Ito ay sa sandaling ito. Ang mga mata ni Jeric ay kumikinang sa tindi. Isang nakakatakot na makapangyarihang aura ang lumabas mula sa kanya, na para bang sisabog sa mismong langit. Kabanata 984. Pagkatapos ay sa isa pang dumadagandong na dagandong, umangat ang palad ni Jeric. Bago pa malinaw na maunawaan ng sinuman kung paano nakalaban ni Jeric, isang tunog na parang napunit na lupa ang umalangaw-ngaw. Pinalipad na si Zapata. Bang! May isa pang malakas na tunog ng pagguho ng mga bundok at pagbitak ng lupa. Pinalipad si Zapata at biglang tumama sa dingding ng manor. Napakatindi ng impact na naging sanhi ng pagbagsak ng isang gilid ng pader, na yumanig ng marahas sa buong manor. Ang katawan ni Zapata, matapos basagin ang dingding ng manor, ay bumagsak sa lupa sa labas. Hindi niya alam kung ilang buto sa kanyang katawan ang nabali, at napasigaw siya sa sakit na parang baboy na kinakatay. Iniluwan niya ang isang subo ng dugo sa lupa kasabay ng nakakaawang pag-ungol. Pagkatapos, nahiga si Zapata ng mahina at walang lakas sa lupa, hindi makatayo. Nang nasaksihan ang eksenang ito, nabigla si Cory, Sean, at ang iba pang pamilyang Cueva sa sala ng manor at hindi sila nakaimik. Si Zapata ay ang pinuno ng pamilya Cuevas, ang kanyang ama at lolo. Si Zapata ang gulugod ng pamilya Cuevas. Ngayong natalo na ang kanilang gulugod sa pamilya Cuevas, wala nang sinuman sa pamilya Cuevas ang makakalaban kay Jeric. Maging si Cory, kasama ang kanyang elite martial king master prowess. Wala siyang kalaban-laban para kay Jeric. Malinaw na pagkatapos ng pagkatalo ni na Zapata, Xavier, at William, natapos ang pamilya Cuevas. Sina Cory, Sean, at ang iba pa sa pamilya Cuevas ay hindi maiwasang matakot sa masasamang kahihinatnan na ngayon ay hindi maiiwasan para sa kanilang pamilya. Hindi na sila kalmado gaya noong una. Hindi ko akalain na ang pamilya Cuevas ay napakagaling sa pakikipaglaban, sabi ni Jeric habang tinatapik ang alikabok sa kanyang damit na parang walang nangyari. Pagkatapos, matalim na damapo ang tingin ni Jeric sa mukha ni Cory. Kabanata 985. Nang maramdaman ang titig ni Jeric, nanginginig si Cory sa loob. Agad niyang inisip kung sasalakayin siya ni Jeric. Sa oras na ito, tumingin si Jeric kay Cory at sinabing, "Maaari mo bang palayain ang aking kasintahan, si Elaine, ngayon?" Namutla ang mukha ni Cory habang mariing tumango kay Jeric. "Yes, Mr. Agosta, ipapalabas ko agad ang girlfriend mo." Pagkasabi nito, inutusan ni Cory ang mga Panginoon ng pamilya Cuevas na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin sa gulat, "Pumunta ka sa basement ng ating manor at ilabas mo ang kasintahan ni Mr. Agosta, magalang." 12-12 mga master ng pamilya Cuevas sa bulwagan ang agad na natauhan at sabay-sabay na sumagot kay Cory, "Oo, Ginoong Cuevas." Pagkatapos nito, 12-12 mga master ng pamilya Cuevas ang umalis sa manor. Siyempre, dahil gumuho na ang buong dingding ng sala ng asyenda, hindi na nila kailangan pang pumunta diretso silang lumabas sa malaking butas matapos ang pagbagsak ng dingding ng asyenda. Sa pamamagitan ng gate. Habang pinapanood ang mga master ng pamilyang Cueva na paalis upang kunin ang kasintahan ni Jeric, natigilan si Cory at ang iba pa. Pakakawalan na lang niya mag-isa si Elaine. Kailangan ba niya ng napakaraming tao para gawin iyon? Siyempre, hindi na kailangang pumunta ng napakaraming tao. Ang dahilan kung bakit ang mga Panginoon ng pamilyang Cueva ay umalis na parang kayeg ng mga bubuyog ay walang alinlangan na gusto nilang iwasan ang nakakatakot na Jeric. Makalipas ang halos 10 minuto, bumalik sa mansyon ang dalawang amo ng pamilya Cuevas kasama ang isang dalagang dalisay at maselang kagandahan. Hindi napigil ang lumiwanag ni na Claire, Helene, Luna, at Julie nang makita ang dalisay at magandang dalagang ito. Napakaganda niya. Sa partikular, maganda at dalisay si Elaine. Ito ay nakalulugod sa mata at napaka-komportable. Mula sa loob palabas, ito ay tahimik at kaaya-aya.
Si Claire at ang tatlo pang babae ay hindi maiwasang mamangha sa dalisay at magandang purament ni Elaine. No wonder 9 love si Jeric sa kanya. Pagdating sa mansyon at pagkakita kay Jeric, hindi nagulat si Elaine. Jeric, bakit ka nandito? Napansin din niya ang sugatang William, Xavier, at ang malubhang sugatang si Zapata na nakahiga sa labas. Tila isang burst battle ang naganap. Iminuwestre ni Jeric ang sofa at sinabi kay Elaine, halika rito at maupo. Bahagyang tumango si Elaine, saka umupo sa tabi ni Jeric sa sofa. Ilang araw na niyang hindi nakita si Jeric at tuwang-tuwa siya sa muling pagkikita. Lalo na dahil bigla siyang kinuha, natakot siya na baka hindi na niya makita si Jeric. Nakita ang kanyang minamahal ngayon, ang kanyang puso ay nanirahan sa isang malalim na pakiramdam ng kaginhawahan. Hindi gaanong nagpaliwanag si Jeric kay Elaine, dahil mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin ang pakikitungo sa pamilya Cuevas. Bumaling kay Cory, sinabi ni Jeric, dalhin ang iyong nasugatang ama sa loob. Si Cory, kahit na hindi sigurado sa mga intensyon ni Jeric, ay masyadong natatakot na tumutol. Natatakot siyang magalit si Jeric at mapatay siya at ang lahat ng miyembro ng Cuevas Manor. Kaya naman pumayag si Cory at nag-walk out. Tinulungan niya si Zapata, na malubhang nasugatan sa lupa, pabalik sa sala at tinulungan ang kanyang ama na maupo sa sofa. Kahit nakaupo, si Zapata ay nasa matinding paghihirap, pawis na pawis mula sa maraming sirang buto sa buong katawan. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin ni Jeric sa kanya o sa pamilya Cuevas. Sa sandaling ito, ang ulo ng pamilya Cuevas ay nasaroon ng loob, na parang nagdurusa sa impyerno. Tumingin si Jeric kay Zapata at sinabing, bago mo ako inatake, binalaan kita sa mga hindi pa nagagawang kahihinatnan. Ngayon, oras na para harapin ng pamilya Cuevas ang mga kahihinatnan na iyon. Ang lahat ng ari-arian at kayamanan ng pamilya Cuevas ay ililipat sa aking pangalan, Jeric. Simula bukas, lahat ng mga tao ng pamilya Cuevas ay dapat umalis sa Nuval at mabuburr sa alaala ng lungsod na ito. Ilang salita lang ang sinabi ni Jeric, ngunit biglang nanlaki ang mga mata ni Zapata sa hindi maipaliwanag na takot. Ang paglipat ng lahat ng mga ari-arian ng pamilya Cuevas sa Jeric ay walang maiiwan sa kanila. Inilipat sa Nuval at ang pamilya Cuevas ay aalisin sa Nuval. Para kay Zapata, parang biglang gumuho ang langit. Sa ganitong paraan, ang pamilya Cuevas ay walang anumang, kahit isang tirahan. Si Jeric ay isang tao sa kanyang salita, walang awa. Kabanata 986. Si Zapata, na naunang tinutuya ang mga banta ni Jeric bilang walang laman na bravado. Ngayon napagtanto ni Zapata kung gaano siya katanga. Sa oras na ito, diretsyong tumingin si Jeric kay Zapata at sinabing, sa tingin mo ba may problema sa sinabi ko, Zapata? Pakiramdam ni Zapata ay parang sinaksak ng punyal ang kanyang puso. Dinurog nito ang puso niya at patuloy na dumudugo. Ngunit nagngangalit pa rin siya at mahinahong sinabi, walang problema. Nang marinig na pumayag si Zapata na ilipat ang lahat ng mga ari-arian at kayamanan ng pamilya Cuevas kay Jeric, at ang pamilyang Cuevas ay aalis sa Nuval at tuluyang mawawala, sina Cory, Sean, at ang iba pa ay natakot lahat. Akala nila, talaga bang matatapos na ang pamilya Cuevas? Ganito ba talaga bumagsak ang Golden Families? Para kay Cory at sa iba pa, ito ay talagang isang mapangwasak na dagok. Napagtanto nila na mula ngayon, wala na sila, walang kayamanan, walang manor, walang utusan, at walang imperyo ng negosyo. Nadama nila na dumating na ang katapusan ng mundo at napuno ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Kahit si Zapata ay ayaw ibigay ang kanyang trilyong yaman at imperyo ng negosyo na nilikha niya sa buong buhay niya ng napakadali kay Jeric. Gayunpaman, alam niya na kung hindi siya pumayag sa mga hinihingi ni Jeric ay malamang namamatay ang lahat mula sa pamilya Cuevas. Dito ngayon, kung mapapawi ang pamilya Cuevas, wala ng mga bloodline na magpapatuloy sa pangalan ng pamilya. Ang trilyon sa imperyo ng negosyo ay mawawala sa iba. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga kondisyon ni Jeric, kahit papaano ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay ang mga tao ng pamilya Cuevas.
Hanggat may isang taong nabubuhay mula sa pamilya Cuevas, may pagkakataon pa rin silang maghiganti kanilang business empire at bawiin. Kaya, ibinigay ni Zapata ang lahat ng bahagi, kasunduan, at sertipiko ng pamilya Cuevas kay Jeric, kasama ang paglagda sa isang kasunduan na ilipat ang lahat ng ari-arian at kayamanan ng pamilya Cuevas. Higit pa rito, naglipat din si Zapata ng 500 bilyong dolyar ayon sa Sweezy Bank account na ibinigay ni Jeric. Upang matiyak na ang transaksyon ay legal na may bisa, tinawag pa ni Zapata ang pinakatanyag na abogado ng Nuvel upang kumpletuhin ang lahat ng mga legal na pamamaraan para sa mga share at mga sertipiko ng ari-arian. Inabot ng 2 oras ang lahat ng shares at certificates ng pamilya Cuevas na nagpuno ng 5 malalaking leather box. Pagkatapos ay hinayaan ni Jeric si Claire at ang iba pang 4 na babae na kumuha ng isang leather box at umalis kasama ang kotse na kanilang dinaanan. Pinili niyang manatili mag-isa sa manor ng mga Cueva. Mr. Agosta, ngayong lahat ng ating mga ari-arian at kayamanan ay nakapusta na si Zapata na kinakabahang tanong kay Jeric. Naging nil-ipat sa pangalan mo, pwede mo bang palayain kami ni Wilbur ngayon? Tumango si Jeric. Siyempre, dahil sinunod mo ang utos ko, ililibre kita. Sa kapangyarihan ng kanyang God's Eye, alam ni Seymour ang lawak ng mga ari-arian at kayamanan ng pamilya Cuevas. Kaya't kung nais ni Zapata na itago ang kanyang pang-industriya na yaman at hindi ibigay ito, malalaman kaagad ni Jeric. Gayunpaman, ang pagnanais ni Zapata na mabuhay ay maaaring masyadong malakas, dahil wala siyang itinatago at halos ibigay ang 79, 71 ng kanyang yaman sa industriya. Ang tanging bahagi na hindi na ilipat ay ang 0.01% ng yaman ng pamilya Cuevas, na hindi gaanong mahalaga. Madali itong mapapansin ni Jeric. Kabanata 987. Nang marinig na ililigtas sila ni Jeric, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Zapata, at sinabing, "Salamat sa pagligtas sa amin, Mr. Tambo." Napasulyap si Jeric sa wall clock na nakasabit sa dingding at sinabing, "Ilang minuto pa, mag-aalas 10 na, at dadalhin na ng aking tauhan si Wilbur dito." Paulit-ulit na nagpasalamat si Zapata kay Jeric. Gayunpaman, biglang itinapat ni Jeric ang kanyang tingin sa mukha ni Zapata at nagtanong, "Zapata, bagamat naibigay mo na sa akin ang lahat ng mga ari-arian at kayamanan ng pamilya Cuevas, dapat ka pa ring magtanim ng puot sa akin at magplanong maghiganti balang araw, tama? Gusto mong ibalik ang lahat ng nawala sa pamilya Cuevas, hindi ba?" Nabigla si Zapata sa madaling makita ni Jeric sa pamamagitan niya. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react at agad na sumagot ng, "Mr. Agosta, hinding-hindi na maghihiganti ang pamilya Cuevas laban sa iyo. Aalis na kami ng Nuvel at hindi na kami muling totantong sa Eldoria. We just want to live the rest of our lives like ordinary people, peacefully. Not to mention the strength of our Cuevas family, going against Mr. Agosta is like hit a rock with an egg." Ngumiti si Jeric at sinabing, "Alam mong mabuti iyon, ngunit para magbantay laban sa lahat ng posibleng mangyari at maiwasan kang magkamali muli sa hinaharap, may kailangan akong gawin sa iyo." Nang marinig ito, si Zapata at ang iba pang miyembro ng pamilya Cuevas ay nakaramdam ng pagkabalisa. Bakas sa mga mata ni Zapata ang gulat at pagkabalisa habang nakatingin kay Jeric at nagtanong, "Mr. Agosta, ano ang gusto mong gawin sa amin?" Sinabi ni Jeric, kung ang isang tao ay walang kayamanan ngunit nagtataglay pa rin ng kapangyarihan ng martial arts, hindi pa rin niya isusuko ang kanyang pagnanais para sa paghihiganti. Ngunit kung ang isang tao ay mawawalan din ng kanyang martial arts ability, magkakaroon siya ng pagnanais na maghiganti ngunit mawawalan siya ng kapangyarihan. Pagkasabi nito, tumingin si Jeric kay Zapata at nagpatuloy, "Kaya dapat kong i-disable ang iyong martial arts ability." Habang nagsasalita si Jeric, namutla ang mukha ni Zapata. Ang iba sa pamilya Cuevas, maliban kay Sean at sa kanyang anak, na ang martial arts ay inalis na, lahat ay nagpakita ng hitsura ng takot. Tulad ng sinabi ni Jeric, nawala na ang lahat ng kanilang kayamanan. Ang kanilang mga kasanayan sa martial arts ay naging mas mahalaga.
Masasabing martial arts ability lang ang reliance nila para makabalik. Gayunpaman, ngayon kahit na ang kanilang tanging pag-asa ay kukunin na ni Jerick. Para sa kanila, ito ay walang kulang sa impyerno. Napuno sila ng galit at puot, na nagnanais na patayin si Jerick upang mailabas ang kanilang mga hinaing. Gayunpaman, hindi nila ito magagawa dahil sa paggawa nito, mawawala ang kanilang martial arts at kanilang buhay. Namutla ang mukha ni Zapata. Kung tatanggalin ni Jerick ang kanyang martial arts, hinding-hindi makakahanap ang pamilya Cuevas. Paghihiganti. Kinagat ni Zapata ang kanyang mga ngipin at lumuhod sa harap ni Jerick, nakikiusap. Mr. Agosta, mangyaring huwag pilayin ang ating martial arts. Kakayahan. Maraming kaaway ang pamilyang Cuevas sa mundo ng negosyo, at kapag nawala ang ating mga kakayahan sa martial arts, maaari nila tayong patayin kahit saan. Oras. Pakiusap, iligtas mo kami at hayaan mong panatilihin namin ang aming buhay. Pagkaluhod na pagkaluhod ni Zapata, sabay-sabay ding lumuhod ang iba pang pamilya Cuevas. Pakiusap, Mr. Agosta, huwag mong i-disable ang ating martial arts ability. Gamitin natin ito para protektahan ang ating buhay. Malamig na ngumiti si Jerick, na nagsasabing, ang pangangalaga sa sarili ba ang iyong tunay na layunin? O ang panatilihin ang iyong martial arts para sa paghihiganti? Alam na alam ni Jerick kung ano ang nasa isip ng mga miyembro ng pamilya Cuevas. Marami na silang naging kalaban sa mundo ng negosyo, ngunit hindi iyon ang kanyang konsyerto. Wala siyang obligasyon na pakialaman ang kanilang buhay at kamatayan. Wala lang siyang pakialam sa pagsusumamo nila at kaagad na hindi nagpakita ng awa. Nagpaputok siya ng isang alon ng anima, tinamaan ang bawat miyembro ng pamilya Cuevas sa kanilang mga mana core, na naging walang silbi ang kanilang martial arts. Pagkatapos, kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Zapata, Cory, at ng iba pa, na parang tinamaan ng bolt mula sa asol. Habang tumatama ang bawat strand ng anima sa kanilang mana core, ang kanilang martial arts ay inalis din. Oo, ang bawat strand ng anima ay tiyak na inilabas ni Jerick sa pamamagitan ng isang snap ng kanyang mga daliri. Si Zapata at ang iba pa, mapatla ang mukha, tumutulo ang pawis sa noo. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang martial arts ay na-abolish na ng ganun-ganun lang. Dahil walang martial arts, hindi lamang sila mawawalan ng kakayahang maghiganti kundi maging mahina sa mga banta ng kanilang mga kaaway. Maya-maya lang, huminto ang isang masungit at makapangyarihang jeep sa harap ng manor. Dahil sa isang bumagsak na pader, ang mga tao sa manor ay direktang nakakakita sa jeep. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatali ang nakaupo sa tabi ng dalawang matandang lalaki, sina Spencer at Tillman. Si Spencer ang driver, at si Tillman ay nakaupo sa likurang upuan. Ang nakatali na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang iba kundi si Wilbur, isang miyembro ng pamilya Cuevas. Kabanata 988. Sina Spencer at Tillman, pagkababa ng jeep, ay inakay si Wilbur sa manor. Nang makita si Wilbur, hindi alam ng mga tao ng pamilya Cuevas, kasama si Zapata, kung magiging masaya o malulungkot. Masaya sila na buhay pa si Wilbur, ngunit malungkot na nawala sa kanila ang lahat, kasama na ang kanilang kayamanan at martial arts. Sabi ni Spencer at Tillman kay Jerick. Mr. Agosta, nakarating na kami. Tumango si Jerick at sinabing, Kai, tama ka sa oras. Hayaan mo si Wilbur. Sabi ni Jerick. Agad namang binitawan ni Spencer at Tillman si Wilbur. Lumapit siya sa kanyang ama ng may mabigat na puso at sinabing, Itay, kasalanan ko ang lahat. Nahulog ako sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, si Zapata ay may tame-time na ekspresyon sa kanyang mukha at hindi alam kung paano kakausapin si Wilbur. Hindi lamang nahulog si Wilbur sa mga kamay ni Jerick, kundi pati na rin ang lahat ng miyembro ng pamilya Cuevas ay nahulog sa mga kamay ni Jerick. Tumango lang si Zapata kay Wilbur at sinabing, well, as long as you are safe and sound, iyon lang ang mahalaga. Pagkatapos, lumingon siya kina Cory, Sean, at sa iba pa at sinabing, tara na. Nagulat si Wilbur dito.
niya, bakit kailangan nating umalis kung nasa sarili nating bahay? Hindi ba't utos ni tatay na ibagsak si Jerick at patayin silang lahat? Naisip ni Wilbur na ang dahilan kung bakit siya makakabalik ay dahil dinala ni Zapata si Jerick dito. Kaya walang choice si Jerick kundi pakawalan siya. Sinagot ni Cory at Sean at agad na tinulungan ang sugatang Zapata na makaalis sa mansyon. Lalo nitong ikinagulat si Wilbur, sa pag-iisip, nasasaktan ba si tatay? Ngunit nang makita ang mga miyembro ng pamilya Cuevas na umalis sa manor, hindi napigilan ni Wilbur na magtanong, hindi ba ito ang manor ng mga Cueva? Bakit kailangan nating umalis? Si Zapata, Cory, Sean, at ang iba pa ay tumigil sa kanilang paglalakad at lumingon. Tumingin si Zapata kay Wilbur ngunit hindi niya magawang ihayag ang katotohanan. Sa wakas, tumingin siya kay Cory at sinabing, Cory, sabihin mo sa kanya ang lahat. Tumango si Cory at tumingin kay Wilbur na walang ekspresyon ang mukha. Napatingin si Wilbur kay Cory. Kitang-kita niya na tiyak na may nangyari sa kanyang pamilya. Wilbur, lahat ng kayamanan at ari-arian ng pamilya Cuevas ay nailipat na kay Mr. Agosta, kasama ang manor na ito. Hindi na sila sa atin. Kailangan nating umalis sa Nuvo sa lalong madaling panahon o harapin ang mga kahihinatnan. Nagulat si Wilbur. Naisip niya. Lahat ng kayamanan at ari-arian ng pamilya Cuevas, nagkakahalaga ng trilyon, ay inilipat sa Jerick. Pagtataka ni Wilbur. Kung gayon, si Jerick ba ang naging sanhi ng pinsala ni tatay at natalo ang lahat ng martialists ng pamilya Cuevas, kasama si tatay? Ang katotohanan ito ay isang malaking dagok kay Wilbur, at pakiramdam niya ay nagdurugo ang kanyang puso. Wilbur, sumama ka sa amin. Pagod na sabi ni Zapata kay Wilbur. Siyempre, ayaw umalis ni Wilbur. Gayunpaman, kahit ang kanyang ama at ang lahat ng mga martialists ng pamilya Cuevas ay hindi kalaban para kay Jerick. Mula nang mahuli si Wilbur ni Spencer, ang kanyang lakas ay napilayan. Kaya kahit na gusto niyang labanan si Jerick, wala siyang mga kwalifikasyon. Nalungkot lamang si Wilbur at sinundan si Zapata palabas ng manor. Sa pagtingin sa papaalis na figure ng mga miyembro ng pamilya Cuevas, tinanong ni Spencer si Jerick, Mr. Agosta, bakit hindi mo pinatay sila? Kalmadong sumagot si Jerick, pumunta ako sa mess court sa pagkakataong ito upang ganap na mabunot ang pamilya Cuevas. Ngayon lahat ng kanilang kayamanan at mga kamay, mga ari-arian ay, at ang pamilya Cuevas, itong pamilyang Golden, wala ng yaman, walang lakas ng martial arts. Para silang asong talunan. Naniniwala ako na ito ay magdadala sa kanila ng higit na sakit kaysa sa pagpatay sa kanila. Walang pagkakaiba kung papatayin natin sila o hindi. Palihim na tumango sina Spencer at Tillman. Kung tutuusin, kung sila ay dumanas ng napakalaking dagok, ito ay kakaiba kung hindi sila mababaliw. So, ano ang susunod nating gagawin, Jerick? Tanong ni Spencer kay Jerick. Sinabi ni Jerick, ibenta ang manor at estate na ito sa mababang presyo, at ay absorb ang lahat ng martialists ng pamilya Cuevas na higit sa antas ng Grandmaster sa ating Fenceville Dragon Sect. At itatatag natin ang Mescourt Dragon Sect sa Nuvo. Habang sinasabi niya ito, bumagsak ang tingin ni Jerick sa sulok ng bulwagan, kung saan nakahandusay sa lupa ang walang malay na martial god martialists na sina Xavier at William. Naalala ni Jerick na nang salakayin niya sina Xavier at William, pinigilan niya ang halos lahat ng kanyang lakas at hindi siya nasugatan ng husto. Sila lang. Nagtamo lamang ng matinding pinsala at dumura ng dugo, ngunit hindi nawalan ng malay. Ngunit ngayon, ang dalawang ito ay walang malay. Agad na napagtanto ni Jerick na ang dalawang ito ay nagkukunwaring walang malay. Kaya, nagkaroon siya ng bagong ideya. Nagulat at nasasabik sina Spencer at Tillman nang marinig na gustong ibenta ni Jerick ang Cuevas manor at itatag ang Mescourt Dragon Sect sa Nuvo. Hindi sila makapaniwala na ang impluensya ng Dragon Sect ay lalawak sa Mescourt. Kabanata 989. Marahil sa hinaharap, magkakaroon ng mga Dragon Sect sa mga bansa sa buong mundo, na ginagawang ang Dragon Sect ang tanging at pinakamalaking sekta sa mundo. Mr.
Agosta, ako na ang baalang magbenta ng Cuevas Manor, sabi ni Spencer. Pagkatapos, tinanong niya si Jeric, Mr. Agosta, paano mo planong itatag ang Dragon Sect sa Mescourt? Sabi ni Jeric. Ang pamilya Cuevas ay may daan-daang martialists, marami sa kanila ay nasa antas ng Grandmaster o mas mataas. Sa pagsasalita tungkol dito, tiningnan ni Jeric sina Xavier at William na nakahiga sa lupa at sinabing, ang dalawang iyon ay antas ng martial god. Kung handa silang mangako ng katapatan sa akin, hahayaan ko silang mamuno sa Mescourt Dragon Sect. Pero parang hinihingal na sila. Sayang naman. Ipadala mo ang bangkay nila sa funeral parlor para ipa-cremation, di ba? Hindi naiwasang mamangha sina Spencer at Tillman. Nagulat sila na gusto ni Jeric na ipadala nila ang bangkay ng dalawang ito sa funeral parlor para sa cremation. Naisip nila na ito ay masyadong magandang paggamot para sa dalawa. Bagamat may mga pagdududa sa kanilang mga puso, sumang-ayon pa rin sina Spencer at Tillman. Oo, Mr. Agosta. Gayunpaman, nang matapos silang magsalita, nakita nila si Xavier at William, na nakahiga sa sahig ng bulwagan, na walang malay, ay biglang tumalikod at gumapang. Nataranta ang kanilang mga mukha nang lumuhod sila sa harap ni Jeric at sinabing, Mr. Agosta, iligtas mo kami. Hindi kami patay. Handa kaming mangako ng katapatan sa iyo at mag-ambag sa pagtatatag ng Mescourt Dragon Sect sa Noodle. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jeric. Masasabing tumalon sina Xavier at William at agad na nangako ng katapatan sa kanya ay nasa kanyang inaasahan. Oo, dahil na-anticipate na ni Jeric na nagkukunwaring walang malay sina Xavier at William. Kaya, sinadya niyang dalhin kina Spencer at Tillman ang mga bangkay ng dalawang ito sa funeral parlor para sa cremation. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na muling nabuhay sina Xavier at William, na ayaw makremate bilang mga buhay na tao. Tiningnan sila ni Jeric na may tame time na ekspresyon at sinabing, sabi mo gusto mong mangako ng katapatan sa akin at tulungan akong itatag ang Dragon Sect sa Mescourt. Totoo ba iyon? Agad na itinaas ni na Xavier at William ang isang kamay at nanumpa, ay. Xavier, ako, si William, ay sumusumpa sa bathala na mula sa araw na ito, ipinangako namin ang aming katapatan kay Mr. Agosta, na hinding-hindi siya magtataksil. Kahit na nangangahulugan ito na harapin ang pinakamatalim na talam o ang pinakamabangis na apoy, hindi kami magdadalawang isip. Kung sisirain natin ang sumpa na ito, naway tamaan tayo ng mga kulog, at naway hindi tayo mamatay sa mapayapang kamatayan. Sa wakas ay pinili ni na Xavier at William na maging tapat kay Jeric dahil nasaksihan na nila ang lakas ni Jeric. Lahat sila ay mga nagsisimulang martial god, ngunit hindi sila tugma sa solong galaw ni Jeric. Sa makatuwid, sa kanilang opinyon, si Jeric ay hindi bababa sa isang piling martial god Marty A-list. Kinuha sila ni Zapata para protektahan ang pamilya Cuevas sa maraming pera. Gayunpaman, iba si Jeric. Nakumbinsi sila sa kanyang lakas. Ang lahat sa mundo ay humanga sa malakas. Ang isang mandirigma ay walang pagbubukod. Kaya naman, handang maglingkod sina Xavier at William kay Jeric, na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Tumango si Jeric. Okay, tinupad mo ako sa sinabi mo. Bumangon ka. Salamat, Mr. Agosta. Tumayo sa lupa sina Xavier at William. Sinabi ni Jeric sa kanila, Xavier, William, mula ngayon, maaari mo na akong tawaging Mr. Agosta, tulad ng ginagawa ni Spencer. Agad namang sumagot sina Xavier at William, yes, Mr. Agosta. Pagkatapos, tumingin si Jeric sa kanila at sinabing, tipunin ang lahat ng martialists ng pamilya Cuevas at sabihin sa kanila na ang pamilya Cuevas ay bumagsak. Kung handa silang sumali sa Mescourt Dragon Sect, bibigyan ko sila ng mas magandang kondisyon kaysa sa pamilya Cuevas. Oo, Mr. Agosta. Pupuntahan ko ang lahat ng mga martialists ng pamilya Cuevas ngayon, sagot ni Xavier at William. Pagkatapos, tinipon nilang dalawa ang mga martialists ng pamilya Cuevas. Nauna nang ipinakita ni Jeric ang kanyang kapangyarihan laban sa pamilya Cuevas at natalo si Zapata at dalawang martial god martialists,
na natakot sa lahat ng martialists ng pamilya Cuevas. Kaya naman, kahit ang mga martialists ng pamilya Cuevas ay pawang nagtatago sa manor ngayon. Matapos pumunta sina Xavier at William upang tipunin ang mga martialists ng pamilya Cuevas, tumingin si Jeric kina Spencer at Tillman at sinabing, "Nabili mo na ba ang manor sa Newville gaya ng itinuro ko?" "Mr. Agosta, binili namin ito at ipinaalam kay Miss Carter. Dapat nasa manor na sila ngayon," sabi ni Spencer kay Jeric. Hiniling ni Jeric kina Spencer at Tillman na hulihin si Wilbur at palihim na pumunta sa mess court at bumili ng manor sa Newville. Kinailangan ni Jeric ng matutuluyan sa Newville kaya nagpasya siyang bumili ng manor. Hindi niya balak bumalik agad sa Eldoria. Hindi lang niya gustong iset up ang Dragon Sect sa mess court, pero gusto rin niyang magtayo ng sarili niyang business empire sa mess court. Umabot na sa daan-daang bilyon ang negosyo ng pamilya Cuevas sa mess court. Siyempre, mabilis na palawakin ni Jeric ang kanyang teritoryo sa negosyo gamit ang yaman ng pamilya Cuevas. Kabanata 970. Well, ibenta ang manor ng pamilya Cuevas sa susunod na 2 araw, kahit kailangan mong babaan ng kaunti ang presyo, ayos lang. Sinabi ni Jeric kay Spencer. Ang dahilan kung bakit gustong ibenta ni Jeric ang manor ng pamilya Cuevas ay upang ipaalam sa mga taga-Newville at Mescourt na bumagsak ang pamilya Cuevas. Nais niyang ipaalam sa lahat na ang lahat ng kayamanan ng pamilya Cuevas ay naging kayamanan ni Jeric. Kung alam ng mundo ng negosyo ng Newville at Mescourt ang kanyang dakilang kapangyarihan, maaari siyang magsimula ng mas maraming negosyo dito. Sabi ni Spencer, "Oo, Mr. Agosta. Gagawin ko ang sinabi mo sa lalong madaling panahon." Makalipas ang halos kalahating oras, tinipon nina Xavier at William ang daan-daang martialists ng pamilya Cuevas, na nagtatago sa asyenda. Nang malaman ng mga martialists na ito na ang lahat ng miyembro ng pamilya Cuevas ay itinaboy at ang lahat ng kanilang mga ari-arian at kayamanan ay ibinigay kay Jeric, lahat sila ay nagulat. Siyempre, ang mas ikinagulat nila ay nangako sina Xavier at William ng kanilang katapatan kay Jeric. Ngayong nakatakas na si Zapata, sina Xavier at William ang pinakamalakas sa kanila at ang kanilang mga kasalukuyang pinuno. Nang marinig nila na nangako si Jeric na bibigyan sila ng mas magandang kondisyon kaysa sa pamilya Cuevas, hindi nila maiwasang matukso. Naging martialist sila ng pamilya Cuevas para sa pera. Dahil si Jeric ay maaaring mag-alok ng mas maraming pera kaysa sa pamilya Cuevas, tiyak na handa silang pagsilbihan si Jeric. Trabaho lang iyon. Bukod dito, bumagsak ang pamilya Cuevas. Hindi sila masisisi. Talagang kailangan nilang humanap ng ibang paraan para mabuhay. Bilang resulta, daan-daang martialists ng pamilya Cuevas, sa pangunguna nina Xavier at William, ang dumating upang makilala si Jeric. Lahat kami ay handang ipangako ang aming katapatan sa iyo, Mr. Agosta. Mangyaring tanggapin kami. Daan-daang martialists ng pamilya Cuevas ang lumuhod sa lupa sa labas ng manor. Nasa harap nila si Jeric. Mr. Agosta, nandito lahat ng martialists ng Cuevas family, lahat sila gustong maging loyal sa iyo, sabi ni Xavier at William. Respectfully to Jeric. Tumingin si Jeric sa mga martialists ng pamilya Cuevas na nakaluhod sa lupa, tumango, at sinabi kina Xavier at William. Stop calling them martialists of the Cuevas family from now on. Lahat kayo ay miyembro ng Mescourt Dragon Sect ngayon. Masasabi niyo lang ang inyong sarili na mga martialists ng Dragon Sect, hindi ang mga martialists ng pamilya Cuevas. Mabilis na sumagot sina Xavier at William, "Oo, Mr. Agosta." Tumingin si Silmore sa mga martialists ng pamilya Cuevas na nakaluhod sa lupa at sinabing, "Lahat ng martialists ng Dragon Sect, bumangon ka." "Salamat, Mr. Agosta." Saka lang tumayo ang lahat ng martialists. Sa gayon ay itinatag ang Mescourt Dragon Sect, na magiging kilala at maimpluwensyahan sa iba't ibang kapangyarihan sa buong Mescourt. Makalipas ang kalahating oras, 12 ng mga sasakyan ang umalis sa manor ng pamilya Cuevas sa napakalakas na paraan. Binubuo sila ng lahat ng martialists ng pamilya Cuevas, na sumunod kay Jeric para umalis.
Makalipas ang kalahating oras, ang motorcade na binubuo ng 12-dosenang mga kotse ay dumating sa isang manor sa kalahati ng burol sa Nubel. Lumipat din sa manor ang lahat ng martialists ng pamilya Cuevas. Sa sumunod na 2 araw, matagumpay na naibenta ni Spencer ang manor ng pamilya Cuevas. Kasabay nito, kumalat sa buong lungsod at maging sa Mescourt ang balitang inilipat ng pamilya Cuevas ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa iba at umalis sa Nubel. Nagdulot ito ng malaking sensasyon sa buong mundo ng negosyo ng Mescourt. Maraming pinansyal na grupo at pamilya ang nag-uusap kung sino ang naging dahilan ng pagbitaw ng pamilya Cuevas sa kanilang malawak na imperyo ng negosyo at umalis sa Nubel. Tulad ng lahat ng mga higanti ng negosyo ay nag-uusap tungkol dito, si Jerick, ang pangunahing tauhan, ay nakaupo sa isang manor, masayang umiinom ng kape. Mr. Agosta, gaya ng inaasahan mo, ngayon ay nabigla ang buong mundo ng negosyo ng Mescourt sa nangyari sa pamilya Cuevas. Huhulaan nilang lahat kung sino ang nakakuha ng lahat ng ari-arian ng pamilya Cuevas sa oras na ito, pumasok si Spencer mula sa tarangkahan ng asyenda. Walang pakialam na sinabi ni Jerick, "Bueno, dahil ang lahat ng mga negosyante sa Mescourt ay gustong malaman ng tungkol sa akin, dapat akong lumabas at makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan sa negosyo sa kanila." Mr. Agosta, sino ang gusto mong makita sa mundo ng negosyo ng Mescourt? Si Rubus, ang tunay na boss sa likod ng Kende Company, business tycoon, sinabi ni Jerick na salita sa salita. Hindi niya nakalimutan ang sinabi niya kay Stern, ang CEO ng Kende Company, 2 araw na ang nakararaan, na sipain si Stern palabas ng headquarters ng kumpanya sa loob ng 3 araw. Kailangan niyang tuparin ang kanyang salita, o ang kanyang reputasyon ay magiging tarnished. Ibahagi sa iyong mga kaibigan. Tinatangkilik ang site na ito. Suportahan kami sa pamamagitan ng PayPal, Visa, Mastercard o Crypto. Nakakatulong ang iyong mga donasyon na masakop ang mga gastos sa pagpapanatili at pagho-host ng site.